Yan. Wala nang gagawin yung magulang dito eh. Kung talagang tutusin. Ginagamit natin yung pork barrel. Iba dyan, kahit na hindi marunong mag-aral, papaaralin. There's no excellence. There's just universal mediocrity. Tell me, do I speak the truth or not? True, yeah. Paano ba sa internet dyan yung sagot dyan? You're on the air. You're on the air now. Okay. We can move on na siguro to the next question, Dean. Tagalog po. Din, sige. Tagalog na tayo. Yung ating mga tinatawag na mga bayani, yung mga OFW, na matagal na tayong may mga social-related issues sa kanila, and then most of the families are dysfunctional, nakakahalo. Ano po ang balak ninyo sa kanila, sa kanilang families dito na paano ninyo sila mag-raise yung kanilang levels? At saka yung, to solve the social issues na ano, and the follow-up on that is, yung mga nasa death row at saka yung mga languishing in jail sa abroad, ano po ang balak ninyo gawin? Huwag walang gala ng kay Bayani, baka gusto ko magkainin dyan tayo lang. Kami ni Bayani, I'm running for president, running for vice president. Siyempre akong presidente, I would make the policy and I'd discuss it with him kung okay sa kanya yun ang gagawin namin. Pero right now, pinapractice namin palagi ang ginagawa namin para we stay in point. So, ako ang pamato muna, tapos sa susunod ko sa kasakali. You don't mind, di ba, Bayani? So, ang tanong mo, anong plano namin sa OFW? Ako, hindi ko lulukoyan ng OFW. Tinatawag kayo yung Bayani, pero inuuto kayo. Yeah, they're close. Inuuto. Because ang totoo niyan, ang hirap maging overseas Filipino worker. Malayo ka sa pamilya mo, nag-aalala ka. Hindi mo alam, nandun ka sa ibang bayan, kung babae ka, you're vulnerable. Napakahirap. Kaya ang tawag natin, dahil natitiis, Bayani. Tama yan. They are Bayanis to their children. Pero kung minsan nalilito ang bata, bakit naman ako iniiwan ng tatay ko malaya? I used to feel that because ang magulang ko nasa Olongapo, nag-aaral ko sa Manila. Pero nasabihin ko sa inyo, sa dami ng kakulangan ng ating bayan, our people were forced to find their future in foreign shores. Hinahanap nila ang kanilang kinabukasan sa ibang bansa. Dahil sa katamaran ng mga namumuno dito, in-encourage silang doon na lang. Samantalang dapat ang pakay ng pinuno, hanapin ang kinabukasan. Hindi kapalaran. Hanapin ang kinabukasan sa sariling bansa. What do you prefer? Siyempre, gusto mo dito, di ba? Pero sa totoo lang, ang standard natin na sweldo, napakalayo. Pero let's put it this way. In Subic, nagawa natin yan. 200,000 people have jobs in Subic na. Gumagawa ng barko, gumagawa ng computer. Lahat ng klase ginagawa nila ngayon. Pumalis yung Amerikano dyan. Mas maganda trabaho nung araw, 42,000 sila. Ngayon, 200,000 inside and outside. They may not be exactly happy, they may not get it in dollars, pero kahit ang paano, kasama na yung pamilya nila. Now, sayang naman kung palagi natin buburihin, tapos pagbalik nila dito, parang boksingero, kumita ng pera, tapos nalusa yung pera. Kaya kalimitan, bili ka na ng bahay dito, pero nalulugi. Niloko. Siya soldo ng Angeles, maraming niloko yan. Diba? Bili ka dito, pautangin mo yung pera, diba? Tapos ngayon, kasakit ngayon. Tapos i-investigate, wala na mangyari. So, ang sekreto ng isang bansa is not only productivity, which Bayani is always saying, na tama, no? Pero yung productivity mo dapat may savings ka. Ang savings hindi hulog sa alkansya. Savings is investment. So when you put money in the bank, that is investment. You put money in insurance, that is investment. Because ginagamit ng insurance company yung pera mo para invest. Yung bangko ginagamit yung pera mo para invest. So sa madaling sabi, kailangan natin na yung overseas Filipino worker, tingnan ito, ang Singapore has 4.5 million Singaporeans. Pero ang savings nila is 50% rate. 50% nung kinikita nila, sinesave nila. Yes. And they have what they call the Provident Fund, Central Provident Fund. And they have
$20 billion in that Provident Fund to $30 billion in that Provident Fund. At any one time, they have $20 to $30 billion in that Provident Fund. Pag nag-ipon ka dyan, makakabili ka ng bahay, meron kang health insurance, meron kang pang-education insurance fund, at meron kang retirement fund. We are a country of 95 million Filipinos. Ang savings rate natin nasa 27%. Madaling sabi, hindi tayo nakakasave. Ang China, mas mahirap sa atin ang karamihan dyan, pero 60% ang savings. Laking bansa. So, ang sinasabi ko, kung gagawa tayo ng Provident Fund, yung OFW, magtatabi ng certain percentage, say, of their money, na iyan tulad mo sa GSIS, no? Pag samahin mo ang SSS, GSIS, at saka yung OFW, nakabuo sila ng pondo, kaya lang because dollar ang kinikita ng OFW, tutumpasan niya employer-employee, dahil hindi mo maihingan yung empleyado niya. Pag for savings sila na nandun, lalaki yung pera nila, hindi na lose tayo doon sa isang tricycle na naluma o nalaspag. Hindi niya alam kung pinamili yung bahay. Pero yung pera na ipon niya, malaking pera yan. Na pagbalik niya, tuloy-tuloy ang gawa nitong pondong ito ng bahay, na pwede siya mag-participate kagad sa bahay na yon. O pagka nagkasakit siya, tuloy-tuloy na magkaroon sila ng pagkakataon. So ang sinasabi ko lang, we have to translate the savings of the OFW, not just in consumption, but in investment. And that is important. So they will remain there. Huh? They will remain there. No, as much as possible. When you have investment here, then you will have development here and there will be jobs here. Now, I will continue the answer then because you asked me if they will remain there. Poverty is an absence of is an absence of options. So because of poverty, ang option lang umalis sa abroad, punta sa abroad. Matalimbawa, ang sikip-sikip na natin sa Manila, nakita natin sa Ondoy, ni Bayani yan. Ang dami-daming mga, sabi lang, informal settlers, iba, tao squatters. Ako, ang proposition ko, gumawa tayo ng Subic, gumawa tayo ng Clark, iniwan sa atin. Pinaganda pa natin, gumawa pa ng airport natin, at gumawa tayo ng seaport na $10 billion, ang utang, 10 billion pesos, tapos gumawa pa ng about 35 billion pesos or 39 billion pesos at yung karsada yun, SETEX. Okay? Ngayon, ang Clark hanggang Subic is only 25 minutes to 30 minutes. Lapit, alam? Clark to Manila is about an hour. Manila to the port of Batangas is about an hour at night and maybe an hour and a half during the regular time. So, kung nakalagay ngayon dyan, ito ang proyekto. Ganito kami noon, ngayon ganito, kasi may Gloria. Gumawa kami ng infrastructure, may mga bagong airport, bagong seaport. Anong silbi ng bagong airport, seaport? Pero pag tinignan mo, ang lapit, ang daming bakanteng lupa dyan, ang dapat gawin ng gobyerno, ilako na maglagay ng investment sa pagitan ng Subic at Clark, hindi lang sa loob ng Subic at Clark, pagitan ng Clark at saka Manila, within Manila and Batangas, because gustong-gusto ng investor, malapit siya sa airport, malapit siya sa seaport, sapagkat yung produkto niya at yung kanyang mga kailangan dyan